Hello guys, welcome back to my channel. At sa video nga ito, pag-usapan natin kung bakit magkakaiba ang presyo pag nagpapabaterya kayo ng inyong mga relo. Ganito kasi yan guys, ang relo hindi lang yan iisang modelo. Ibig sabihin, kapag ang relo hindi lang yan iisang modelo, meron yan kanya-kanyang sizes ng battery. Parang sa motor guys, meron siyang kanya-kanyang sukat ng baterya. Hindi pwedeng iisa lang. Kasi guys, ang mga relo na manufactured ay magkakaiba din. Kapag ka magkakaiba yan, meron niyang iba-ibang sizes ng battery. Kaya ang battery din ay nagmanufactured sila, iba-ibang sizes din. Mga iba-ibang sizes na yon, may kanya-kanya din silang presyo. At kaya nga guys, hindi pwedeng magka-pare-parehas lang ang presyo ng battery ng relo. Kasi nga guys, ang size ng battery ay magkakaiba. At hindi din pwedeng yung battery ng relo, nabili mo ng 100, ay bibigay mo din ng 100. Kawawa naman yung technician kapag ka ganun. Wala siyang kikitain. At ang isa pa guys na nakakapamahal sa presyo ng baterya ay halimbawa ang babaterya na relo mo ay magandang klase o kaya branded na relo katulad ng mga Swiss made. Guys, mga Swiss made ay mga kumbaga medyo mahal siya na relo, medyo pricey siya. Medyo mag-a-adjust ng presyo sa pagbabattery replacement pagkapapalitan siya ng battery. Kasi nga guys, mamumuhunan ng skills yung technician para lang mapalitan ng battery yung isang branded na relo. Kasi guys, ang isang branded na relo ay hindi yan parehas ng hindi branded na relo o hindi masyadong kamahalan. Magkaiba yung proseso ng paglalagay ng battery sa isang branded na relo katulad ng Swiss made kaysa sa mga class A na relo at hindi naman kamahalan. Sobrang magkaiba yun guys, kaya nagbabago ang presyo ng battery replacement sa mga branded na relo. At yun nga guys, tulad ng sinabi ko kanina, magkakaiba ang sizes ng baterya at may kanya-kanya silang price range. Kaya dun pa lang guys, nagkakaiba-iba na ang presyo sa paglalagay ng battery sa relo. At hindi naman pwedeng nabili mo yung battery ng relo na 100 piso halimbawa, ay ibibigay mo din ng 100 piso sa customer mo. Isa pa guys na nakakapag-iba sa presyo ng battery replacement sa relo ay yung kung ang ipapalagay mo ay yun bang ordinary lang or original. Syempre guys, pagka ordinary lang, medyo mura yan at budget friendly, pero pag original at may quality naman yung ipapalagay mong battery sa relo, syempre medyo mapapagastos ka kasi nga maganda yung quality nung battery na ilalagay. Yun pa guys, yung isa sa nakakapagpabago sa pagbabattery replacement ng relo. Yun guys, kung nag-iisip kayo na pwede bang magkakapare-parehas na lang ang presyo o presyohan sa pagbabattery replacement ng relo, napaka-imposible niyan guys. Kasi nga, dahil sa dami ng mga klase ng relo dito sa Pilipinas, iba-iba din yung sizes na compatible sa mga yan. Kaya hindi talaga maaari na magkakaparehas lang ang presyuhan sa pagbabattery replacement ng relo. At kung nagustuhan mo ang video ito, huwag mong kalimutang i-like ang video ito at mag-subscribe ka na din sa aking channel. At salamat sa panonood at sana magkita pa tayo sa susunod kong video na i-upload.